AFP muling iginiit na may tuturing na escalation ng paggamit ng flare ng China na naglalagay sa panganib sa ating mga sasakyang panghimpapawid. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patrick. Aljo, nagpatrolya nga ang FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sa mga larawang ipinadala ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa PTV News, mismong siya ang sakay ng isa sa mga FA-50 jet nang magpatrolya sa West Philippine Sea noong Biyernes. Dito nga ay sinubukan yung paggamit ng flare ng ating fighter jets. Pero Aljo, iginiit ni Browner na patuloy pa ring susunod ng Pilipinas sa international law. Kung matatandaan, una itong ginawa ng China nang magpapawala sila ng flare sa mga eroplano ng Pilipinas habang nagsasagawa ng maritime patrol sa Bao de Masinloc. Habang napansin din ang pagpapakawala ng flare mula sa illegally reclaimed island ng China sa Samora Reef nang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang BIFAR at PCG. So we have that capability, but then again, because we follow international laws, hindi natin ginagawa yon sa iba. Nauna sila, nauna yung insidente nila. Tayo, tinesting natin nung Friday. No? Okay. Danger ng paggamit ng flares kapag tumama sa ating barko? Well, pwedeng sumabog yung eroplano natin, no? Or pwedeng masunog yung barko natin pag tinamaan ng flares. Ayon naman kay Browner, maituturing na escalation ang paggamit ng flare ng China na naglalagay sa panganib sa ating mga sasakyang panghimpapawid. It is an escalation, no? Definitely. Pero hindi lamang sa ating ginagawa yon. Pati sa US, ginagawa nila. Pati sa Australia, ginagawa ng China yung pag-release ng flares. No? This is a form of warning the other side. But again, for us, it is a dangerous maneuver. Kasi pag yung flares tumama sa atin, that's very dangerous. Samantala sa pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng BIFAR sa Sabina, Escoda Shoal, pinasinungalingan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pahayag ng China Coast Guard na may mga nahulog na Pilipino at kanilang sinagip. Pinuna ng NTF-WPS yung maling pahayag na yan, kasinungalingan ng China. They don't care about accurate information. What they only care about is to tell the public, to sway the public opinion, ang mag-project ng positive image. So itong kasinungalingan na to na tinulungan nila ang ating BIFAR crew is an indication na that's what really they care about. Wala ni isang crew ng BIFAR at ang mga kasamahan natin sa media na nahulog dito. Aljo, patuloy yung magiging pagpapatrolya ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, pero alinsunod yan sa international law. Aljo. Maraming salamat, Patrick De Jesus.